Good day po sa lahat at welcome to my channel Artistang Chikat. Ngayon, ating kilalanin sa tunay na buhay si OG Diaz bilang isang huwarang ama sa kanilang pamilya. Pero bago yan, please like, share and hit the subscribe button and notification bell para palagi kayong updated. Thank you po! Roger Diaz Pandaan o mas kilala natin bilang si OG Diaz ay pinanganak noong January 2, 1970 sa Quezon City. Siya ay mahusay na komedyante at artista sa industriya ng showbiz. Maliban rito, ay isa din siyang kilalang showbiz reporter, radio personality, talent manager ng mga sikat na bituin sa showbiz, at vlogger. Bago sumikat si OG Diaz, ay humingi siya ng tulong nila ni Christy Fermin dahil gusto niyang makatulong sa kanyang inang byuda na. Taxi driver ang tatay ni OG na nasaksak sa linya ng pagtatrabaho. Hindi na nahuli ang pumatay sa kanyang ama. Mula noon ay nabaldado na ang kanilang pamilya sa pagkawala ng poste sa kanilang tahanan. Noong humingi siya ng tulong kina Christy Fermin, pinasok daw siya kay Ricky Reyes na siyang taga-shampoo sa parlor nito, pero nanlaki agad ang kanyang mga mata. Hindi raw ganon ang gusto niyang trabaho, gusto raw niyang maging reporter. Mula noon ay sinasama-sama na si OG sa movie magazine. 20 pesos ang pinababaon sa kanya tuwing Sabado ng hapon pagkatapos ng show. Kapag Pasko naman ay 50 pesos ang inaabot sa kanya. Noong magtagal-tagal na ay sinama na siya sa opisina ng Mariposa Publication sa Roses Avenue. Hindi na siya PA noon, proofreader na siya. Habang ginagampanan niya ang trabaho bilang proofreader, ay unti-unti na ring natutong magsulat si OG. Hanggang sa isinalang na siya sa pag-interview. Noong magsimula sa Christy Per Minute, ay pinanganak na rin ang pangarap ni OG Diaz na maging TV host, segment host siya noon sa CPM. Hanggang sa magkasunod-sunod na rin ang pagbubukas ng oportunidad sa kanya para maging bahagi ng iba't ibang talk shows ng ABS-CBN. Ngayon, isa na siyang talent manager ng mga sikat na artista na sina Vice Ganda sa loob ng 4 na taon at Liza Soberano ng 11 taon. Sa pelikula at telebisyon, una siyang nakilala sa kanyang pagganap bilang Pekto sa comedy show na Palibhasa Lalaki. Hanggang ngayon, sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa pelikula man o telebisyon. At paano nagsimula ang kanyang pamilya? Alam naman ng marami ang kanyang pagiging gay at hindi naman niya ito pinagkakaila sa publiko. Pero bago niya na-realize na siya ay isang gay, ay may mga nakadate o nakarelasyon na siyang mga babae noon. Noong nakilala niya ang kanyang asawa na si Georgette Del Rosario Usol, ay mayroon na siyang girlfriend noong time na yon. Nagkakilala sila umano sa isang gay bar kung saan madalas mag-perform si OG. Bagamat, hindi talaga attracted si OG sa mga babae. Naging malapit pa rin sila ni Georgette. Nahumaling naman si Georgette kay OG dahil sa ugali nitong pagiging protective at maalaga sa kanya. Pero bago pa nagsama ang dalawa, sinasiguro muna ni OG Diaz sa sarili kung tama ba ang papasukin niya na makipagrelasyon sa isang babae. Pero naalala din ni OG ang sinasabi sa kanyang nanay noon na gusto niyang mag-ampon at magkaroon ng sariling pamilya. Naalala rin niya ang ibang mga kaibigan sa gay community na tumandang mag-isa dahil iniwan sila ng kanilang mga kinakasama. Wala rin silang matawag sa kanila, kaya sa kabila ng unang agam-agam, nangingibabaw pa rin kay OG Diaz ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Sa katunayan nga nito, kahit isa siyang gay, ay isa naman siyang responsable at mapagmahal na asawa at ama sa kaniyang pamilya. Napangasawa ni OG si Georgette Del Rosario Usol kung saan ang kanilang masayang pagsasama sa loob ng 24 na taon ay biniyayaan ng 5 mga anak na babae. Ang kanyang mga anak na babae ni OG ay sina Erin, Gadi, Georgina, Cory at Miracle. Sa loob naman ng mahabang panahon ay mas lalong naging matibay at matatag ang kanilang pagsasama sa kabila ng anumang hamon ng buhay. Gaya ng ibang ama, mayroon ding mga pagsubok na pinagdaanan si OG Diaz pero nagawa niyang pagtagumpayan ang mga ito. Ang kanyang panganay na anak ni si Erin Diaz Pandaan ay nagdesisyong huminto sa pag-aaral dahil nabuli at nabagot siya. Hindi raw nagtagal
ay nagkaisip din itong bumalik sa pag-aaral. Dito niya raw kinakausap ang anak at nagkaroon sila ng kasunduan. Nagkaroon sila ng deal sa kanyang anak na babawasan ang savings nito kung sakaling huminto muli sa pag-aaral. Nakita raw ni OG Diaz sa kanyang anak na si Erin kung paanong lalo nitong ginalingan sa kanyang pag-aaral para lang makatapos. At noong 2022, kabilang sa nakapagtapos sa senior high school ang magandang anak ni OG na si Erin Diaz Pandaan na balak kumuha ng kursong culinary arts. Ayon pa ni OG, isa raw ito sa mga hangad nila ng kanyang asawa para sa kanilang mga anak ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pangangaral niya, maganda raw na may tinapos ang kanyang mga anak dahil hindi ito basta-basta pagmamalakihan ng kanilang asawa. Mas mainam daw ito ay mayroon silang alam at kakayahang magtrabaho. Gadi Diaz Pandaan, 20 years old, ang pangalawang anak ni OG Diaz na nakapagtapos ng high school na with honors. Pagdating sa kursong kukunin sa kolehiyo ay may choice na daw ang anak ni si Gadi ay gusto raw niyang magdoktor na suportado naman nilang mag-asawa. Georgina Diaz Pandaan, 16 years old, ang pangatlong anak na gustong mag-animator at marunong sa pag-drawing. Cory Diaz Pandaan, 14 years old, ang pang-apat na anak ni OG na gustong maging photographer, editor at director. Miracle Diaz Pandaan, ang bunsong anak ni OG na 7 taong gulang na ngayong taon, na tinawag na Miracle Baby. 4 months sa incubator dahil isinilang na premature. Na-diagnose na may global development disorder na nangangailangan ng therapy. Gumastos ng 4 million si OG, maisalba lang ang buhay ng anak na nooy 25 weeks pa lamang. Kaya naman, tinuturing nilang isang blessing na nabuhay at lumaki si Mira na siyang nagbibigay kulay sa buhay nilang pamilya. Bukod dito, naisipan pa ni OG na tulungan ang 2 sanggol na nakasama noon ng kanyang anak sa neonatal intensive care unit. Bilang isang ama, aminado si OG Diaz Pandaan na hindi siya perpektong asawa o ama pero pinagsisikapan niya na gawin ang kanyang makakaya. Halos isang dangkal sa kamay ang kapal ng insurance policies na kinuha niya para sa kanyang mga anak na pamana niya hanggang sa kanilang paglaki. Sinabi pa ni OG na mas bakla daw yung hindi humaharap sa responsibilidad. May sagot din siya sa mga taong pumupuna sa kanya bilang isang ama na wala siyang dapat patunayan sa ibang tao, kundi mayroon siyang dapat patunayan sa sarili niyang pamilya. Hands-on naman daw siya sa kanyang mga anak, kaya talagang nagsusumikap siya para maging good provider sa mga ito. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay na milyon-milyon ang halaga. Hindi man siya ang tipikal na mukha ng isang ama, walang makakatanggi na si OG Diaz ay isang family man na dapat tularan. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all.